Ito ang nakakagulat, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang tila sasampal sa mga kasinungalingan ng gobyernong ngagba dahil matapos ang kaliwat ka ng mga isyong ipinupukol sa mga Duterte, partikular na kay Vice President Sara Duterte at kahit pagtulungan pa ito ng mga politikong gusto siyang patalsikin sa pwesto ay tila sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan dahil sa kabila nga ng lahat ng ito ay tila lalo lamang lumakas ang tiwala at suporta ng taong bayan para kay Vice President Sara Duterte. Samantala, tila binasag na rin ng Commission on Audit ang buong katotohanan matapos na sila'y maglabas ng isang report kung saan nakasaad dito na malinis at walang halong korupsyon ang naging track record ng Office of the Vice President sa pamumuno ng kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte na siyang tila gumimbal at sumampal ng katotohanan sa lahat ng mga bumabatikos at kumakalaban kay Vice Presidente Sara Duterte. Gaano nga ba ito katotoo? Ating alamin. Walang problema, walang ninakaw at walang korupsyon sa ilalim ng Office of the Vice President. Ito ang naging komento ng ilan sa ating mga kababayan matapos ngang mag-viral sa mundo ng social media ang naging report kamakailan ng Commission on Audit o COA na siyang tila sumampa sa mga kongresista na patuloy na nanggigipit kay VP Sara Duterte matapos nitong patunayan na unqualified report o malinis pa rin ang track record ng opisina ni VP Sara. Tila pinopolitika lamang umano ang lahat ng mga kontrobersiyang binabato laban sa Office of the Vice President kaya tila kahihiyan lamang umano ang aabuti ng mga politikong pumirma para lamang ipa-impeach ang Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Ayon sa viral report ng COA, despite relentless accusations, VP Sara remains unshaken. The Commission on Audit recently issued an unqualified opinion confirming the integrity of the Office of the Vice President's financial transactions with proof beyond reasonable doubt. No impeachable offense exists, only political noise. Dahil sa naturang balita ay tila umani nga ito ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizen. Ayon nga sa kanila, kahit anong gawin nila basta malinis ang konsensya, mananaig ang katotohanan. Kaya malaki ang tiwala ko kay VP Sara dahil yan ang tunay at dalisay na paglilingkod sa bayan. We will support you, madam, until you become a president of our country. Ayan na, panalo pa rin si VP Sara sa kabila ng lahat na mga pinupukol sa kanya ay nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan ng gobyernong ngagba. Kaya pahiya kayong lahat ngayon sa desisyon at report ng COA at narito panoorin pa natin ang buong video. BBM. Ayan si BBM. Pabagsak na po. At yung kanyang mga kaalyado, unti-unti nang kumakalas at unti-unti nang lumilipat ng kampo. Nako, delikado po. Yan po pag-uusapan natin ngayon. At syempre, ito si Tamba, may panibagong budol na po. Ipapakita po natin kung ano ang lakas ng Duterte. Okay, hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa balita. Nako po, eto, pag-usapan natin ito. Approval ratings ng mga naging presidente. Okay, ito po ay yung simula ng kanilang 3 taon. Lahat po ang kino-compare dito, presidente. Tingnan po natin, ma-observe ninyo. Ang pinakamataas na boto ng naging presidente ay si Marcos. Meron siyang 31 million. Okay? Si PRRD po ay 16 million lang. So halos doble ang boto ni BBM kumpara kay Tatay Digong. And yet, yung unang 3 taon, ito ang kanilang ratings. Si PRRD, 87%. Si Pinoy, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ito sa aking palagay, palpak na palpak po ang nangyari nung pamahalaan ni Pinoy. And yet, meron siyang 68% approval ratings. At alam din naman natin yung mga nag-iiskandalo na itong kapanahunan ni GMA. Pero meron siyang
30%. Tingnan nyo po, pinakabagsak 25% etong si Bongbong. Hindi ko nga alam kung ito si Bongbong ay pabagsak na o talagang bagsak na etong si Marcos. Etong si BBM bagsak na. Makikita po natin yan. Hindi ko alam kung ito ba ay magiging negative pa. Ibig sabihin nito, kada 4 na tao, isa lang ang approve kay BBM. Yung 3, ayaw na kay BBM. Teka muna, Coach Oli, paano nangyari yan? Siya ang pinakamataas na boto sa lahat ng naging presidente with 31 million. Ito po yung sinasabi natin na lakas ng Duterte. It shows. Tandaan natin, tumakbo Vice President ito si Bongbong Marcos. Natalo siya kay Lenny. Kay Lenny lang talo na siya. And it represents the 68% of Benigno kasi alam naman natin dilaw yung linya na yan. So before that, talagang mahina ito si Marcos. Talagang ito'y nabatak lang. Probably is because of Sara. Pero one thing for sure, if not for Sara, it's for sure because of Tatay Digong himself. Kasi dala niya yung suporta ng mga DDS na ang talagang sinusuportahan ay si Tatay Digong. Kitang-kita rito sa ratings na ito. After 3 years, malakas pa rin si Tatay Digong. After 3 years, bagsak na si BBM. It shows, ito ay talagang budol. Kasi, syempre, maganda ka eh. Maganda. Maganda ang iyong imahe, pangalan. Pinagkatiwalaan ng taong bayan, teka muna, bakit ito inendorso ni BP Sara? Bakit sumanib dito? Sa katunayan, sa lahat, halos ng mga natanungan ko, bakit kayo nagpabudol dito kay Marcos? Bakit? Siyempre, Duterte si Sara. Pero hindi ba kayo nag-isip? Alam mo, karamihan ng sagot nila, halos lahat sila, ang sinasabi, kaya namin binoto si BBM dahil ipinangako niya yung continuity ni Tatay Digong. Kung ano yung hindi natapos ni Tatay Digong, itutuloy ni Marcos. Diyan pa lang kitang-kita nyo na talaga namang nanalo lang ito si BBM because of Tatay Digong. Kaya apakalaki ng utang na loob nito si BBM. He will not even win for a vice president kung ito ay hindi kinarga ni BP Sara. Na si BP Sara ang karga ay pangalan ni Tatay Digong. Let's go straight to the point. Yan na po talaga yun. Dahil pareha sila ang karga nilang pangalan, Tatay Digong. Natauhan yung taong bayan. Walang infrastructure. Puro kurakot, di umano kasi sabi niya may flood control projects, billion-billion, and yet puro baha. Iniimbestigahan ng confidential funds ni BP Sara samantalang mas mataas ang confidential funds nito. Binaboy ang relihiyon ni Pastor Kibuloy ng KOJC. Yung katedral nila binaboy. Si Tatay Digong pinahuli, pinakidnap, dinala sa Hague. So na-realize nila itong tao na ito. Walang sinasabing totoo. Walang pinangakong totoo. Puro kapalpakan. Puro pagsisinungaling. Puro pambubudol. Pero mas masahol pa siya kay Gloria. Mas masahol pa siya kay Pinoy. So hindi ko alam kung itong si Marcos ay talagang babagbasak pa. No? Ito yung sinasabi nila na hindi totoo na kaya lang siya nanalong presidente dahil kay Tatay Digong. Maraming nagsasabi, syempre yung mga kaalyado nila, yung mga bashers natin, no? Pero alam nyo, pagka inisip talaga, totoo eh. Lahat ng numero, it applies. And yet, itong mama na ito, itong si Bongbong, parang lutang. Instead na sinosolve yung problema. Di ba? Dapat yan, yung mga kaalyado niya, yung mga kanyang political advisor, medyo dapat, teka muna, meron tayong problema. Bagsak na si BBM. At babagsak pa yan, yung ratings na yan. Babagsak pa yan. Ang inaayos nila, nakafocus sila doon sa balita ng mainstream media. Doon sa balita ng mga vloggers. Maya-maya lang ipapakita ko sa inyo. Diyan sila nakafocus. Mali eh. Mali yung kanilang direksyon. Dapat ayusin nila yung kanilang panunungkulan. Huwag nilang ayusin yung balita. Huwag silang mag-focus dun sa lumalabas na balita.
Ito, Pulse Asia ang naglabas nito. Itong ratings na ito. Dapat mag-focus sila doon sa anong magagawa nila doon sa gutom ng taong bayan. Doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Doon sa kriminalidad. Palaki ng palaki ang kidnapping, road rage, droga. Dapat doon sila mag-focus kaysa nakafocus sila doon sa maglalabas ng balita. Nang sa ganun, tumaas yung rating eh. Kasi kung magfo-focus lang sila doon sa naglalabas ng balita, yung approval rating mo, Marcos, lalo bababa. Bakit? Kita ng tao yan eh. Remember this. Yung approval rating mo, bigyan kitang halimbawa, sa 4 na tao na yan, 3 ayaw sa'yo, 1 lang ang meron, gusto. 1 lang ang approve sa'yo. Yung 3 yan, nakita nila budol ka. Ngayon, pag ang aaksyonan nyo ay yung balita lang, sa tingin mo yung 3 yan, in the future, mag-a-approve sa'yo? Hindi. Kasi kung hahabulin mo lang yung vloggers, pipigilan nyo lang yung balita, magkakaroon lang kayo ng spin, magkakaroon lang kayo ng propaganda, magkakaroon lang kayo ng press release. Itong 3 na ito sa 4, hindi mo mababago isip yan. Pero yung 3 na yan, mag-a-approve yan. Pag gumanda ang trabaho sa Pilipinas, dumami ang trabaho sa Pilipinas, nagmura ang mga bilihin, yung krimen bumababa, yung addict nasusugpo, nasusolve. Hindi yung balita lang. Yung totoong nararamdaman sa kalsada. Yung totoong nararamdaman natin sa kanto. Pag yan, magawa mo, posible yung 3 na yan, baka yung 1 dyan o yung 2 dyan mag-approve na sa'yo. Di po ba? Kasi hinarap mo yung problema. Hindi nyo tinakbuhan. Ang problema sa inyo, katulad niyan, sila Torre, sila Abalo, sila Tamba, sila Claire, ang inaasikaso ay hindi yung pagsalubong sa problema. Kung hindi pagtakbo sa problema, tapos takpan, yung totoong nangyayari sa Pilipinas, hindi po ganun. Hindi mo maaayos yung approval ratings mo. Dahil yan ay naniniwala ang taong bayan, budol ka. And they want result. It's very obvious. Nagising sila eh. Yung mga bumoto sa'yo, nagising. Hindi mo makukuha yan sa pagtakip sa tunay na kaganapan sa Pilipinas. Kung hindi, masusolusyonan mo yan sa tunay na pag-ayos ng bansang Pilipinas. Kung hindi doon, walang mangyayari sa'yo. BBM. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin itong pambubudol. Panibagong budol na magpinsan. Basahin po natin. Masyadong maaga naman para pabagsakin ninyong isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos. Teka muna. Unahin natin Baka nakakalimot ka, Tamba. Okay? Doon lang po tayo sa totoo. Kasi sabi niya, masyadong maaga naman para pabagsakin ninyo. Hindi po kami ang nagpapabagsak kay Marcos. Bagsak po siya talaga dahil sa ginagawa niya. Kita niyo yung approval rating niya? 25% na lang. Pero excuse me po, Tamba. Hindi po kami nagpapabagsak. Yung ibang kaalyado ninyo, di umano, kayo mismo, di umano, ang nagpapabagsak kay BP Sara. Maayos yung unit team eh. Anong ginawa ninyo? Kinar ninyo sa kamera si BP Sara. Bakit tinayaan ni Marcos? Tingnan nyo ang pagkakaiba ni PRRD tsaka dyan kay BBM. Si Lenny before, inawat ni PRRD yung impeachment kay Lenny. Si BBM, hinayaan. Kunwari, ayaw niya sa impeachment. Kunwari, wala siyang magawa. And yet, kauna-unahang pumirma sa impeachment si Sandro. Di ba? Gagawa na siya ng kalokohan. Gagawa na siya ng hindi niya kayang panindigan. Wala pa siyang B para i-admit na ito ay merong basbas niya. Ganyang kawik si Marcos. Kasi doon pa lang eh. Bakit inimbestigahan ng confidential funds niya? Samantalang siya mismo, mas malaki ang confidential funds. Kung talaga meron silang unity team, kung sila talaga ay gusto sa pagkakaisa, bakit hindi niya inawat yun? Hindi pwedeng wala siyang magagawa. Talaga bang niloloko ninyo ang taong bayan? Nasasabihin ninyo? Wala siyang kamay doon? Ang sabi nga ni Congressman Alvarez, walang galaw ang Congress nang walang basbas ni Tamba. At walang galaw si Tamba kung walang basbas ni Marcos.
Wag nga tayong maglokohan. Iisa ang karakas nyo. Kayo mga Marcos, iisa karakas ninyo. Ikaw Romualdez, kayong magpinsan, iisa karakas ninyo. Budol. Mahilig kayong magbintang, mahilig kayong magbaligtad ng issue. Kayo ang unang nagpapabagsak sa Vice President. Inaatake nyo ang kanyang pagka-Vice President, and we all know this is public knowledge. Bobo ka na lang kung hindi nyo alam na ang atake talaga kay BP Sara is atake para hindi siya ang susunod na presidente. And we all know, 2028, she will be the next president. Wag lang may masamang mangyari. Wag lang ipapatay si BP Sara. Siya ang magiging presidente. Yun nga lang nakakatakot. Kaya meron siyang sinasabi, merong gustong pumatay sa kanya. Kayo yun. According to BP Sara. So hindi po. Ito po hindi dahil sinasabi ko dahil kami mga Duterte. This is public knowledge. Gaya ng sabi ko, tanga ka na lang kung hindi alam na talagang inaatake si Vice President Sara. Kaya nga lahat ito nangyayari. Even yung pagpapadala kay PRRD sa Hague, it's because para mabawasan ang lakas ni BP Sara, para mabawasan ang lakas ng PDP senators, para matalo. Kasi kung mananalo ang PDP senators, hindi mai-impeach si BP Sara. Pero kabaligtaran na nangyayari. Lalong lumalakas ang PDP senators. No? So, yan po isang katangian ng budol. Binabaligtad. Hindi po namin pinababagsak si BBM. Kusa siyang bumabagsak. Sabi nga sa Pulse Asia, bagsak na po ang rating ni BBM. Okay, hindi po kami may sabi nun. Bakit? Tamba, magising ka sa katotohanan. Lahat na lang ng ayuda ginawa ninyo. Pinagtanggol ninyo ang ayuda kaliwat kanan. Tumataas ka ba sa ratings? Hindi. Tumataas ba sa ratings si BBM? Hindi. Lahat na lang ng gastusin ginawa nyo na. Masakit, hindi pa rin kayo mahal ng taong bayan. Masakit kaya lang nanalo si BBM dahil sa kay Tatay Digong. Dahil dala-dala niya yung apelyidong Duterte. Di ba? Kaya huwag yung niloloko yung taong bayan. Huwag nyo silang ginagawa. Kasi insulto yung etong statement mo, Tamba. This is an insult to Filipino people. Parang sinasabi nyo, tanga sila. Kitang-kita naman na nila. Bumoto na nga ang taong bayan. Bagsak si BBM. Sabi niya, very popular siya and he was elected by the bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin. Yan po yung sinabi natin. Si PRRD, napatunayang hindi budol. Anong katunayan ko? Yung topic ko kanina. 86% after 3 years ang approval rating ni PRRD. Si BBM, after 3 years, 25% na lang approval rating. Kaya yung sinasabi mo, Tamba, na mas mataas ang mandato niya kay President Duterte, ay hindi totoo. Yung mandato niya na 31 million, more than half of that, galing sa pangalang Tatay Digong. Masakit, di ba? Yung ginusto ka lang dahil iba talaga ang gusto. Ginusto lang yan si BBM dahil yung iba sa sobrang pagmamahal kay Tatay Digong. Correct me if I'm wrong, pati mga bashers, lahat ng mga nunood dito, pati yung mga nabudol, yung mga bumoto kay Bongbong Marcos. Sabihin nyo dito sa comment section, di ba? Kaya nyo naman binoto si BBM kasi hindi kami nabudol, nakinig kami kay Tatay Digong. Kaya ngayon nakikinig lang kami kay Tatay Digong, no more than, no less than Tatay Digong himself. Wala na. At ang sabi niya, vote straight PDP. Yun lang pinapaniwalaan namin. Hindi kami nabudol before. Bakit? Di ba? Karga lang nito yung pangalan ni Tatay Digong. Hindi ito mananalo. Malabo itong manalo. Kung tumuloy si BP Sarang presidente, hindi ito mananalo. Imposible. Yung survey na yon, katunayan. Nung lumabas yung totoong kademonyuhan, yung totoong kulay, yung totoong pagbubudol ni Marcos, yung bumoto sa kanya because of Tatay Digong lang, ayaw na sa kanya. So wag mong ipagmalaki na mas malaki ang mandato niya kay Tatay Digong. Maling-mali yun. Pero kung gusto mong puntahan
Yang argumentong yan. Baka teka muna. Baka nakakalimot ka. Mas mataas pa rin ang mandato ni VP Sara. She has 32 million. And that 32 million, nakasuporta pa rin sa kanya. Bakit? Nag-improve ang trust rating ni VP Sara. Yung 31 million ni Marcos, wala na sa kanya. Bagsak na ang BBM.